Hi! Ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel nito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayon na magpakalat ng impormasyon at kalaman patungkol sa mundong ito. Kaya kung interesado ka, tara, sabay-sabay nating explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Sa episode na ito, lilinawin natin ang isa sa mga pinagkakaguluhang termino ng mga safety officer, ang accident, incident, and near miss. Minsan kasi akala nung iba pare-parehas lang yan eh. Tapos minsan naman may mga pilosopo at ang sasabihin na yung spelling yung pagkakaiba. Pero sa safety, guys, seriously speaking, malaki yung pagkakaiba nilang lahat. At mahalagang maintindihan natin ito. Alright, let's start. Ano ba ang accident? Well, ang accident ay unplanned and unwanted event na nagre-result sa injury, damage to property, o yung malala, kamatayan. O bigyan ko kayo ng isang example. May worker na nadulas sa madulas na sahig, tapos nabalian. That's accident. O kaya naman, may machine na sumabog at nasira yung equipment. That's accident. Guys, ito lang yung dapat nating tandaan. Kapag may damage or injury, accident ito. Alright, second term, incident. Well, kagaya ng accident, it is also unplanned and unwanted. Pero, pwedeng walang injury, pero may damage. Halimbawa, yung isang shelf or isang scaffolding biglang bumagsak, pero wala namang natamaan at wala ring nasira. That's incident. Alright, isa pa. Biglang nagkaroon ng power interruption na nag-result into work stoppage. That's incident. Okay, hindi man may nasaktan, ito pa rin ay incident. At kailangan natin itong i-report at syempre, suriin. Alright, ang next term is near miss. Ito, real talk, madalas tong binabaliwala. Pero isa to sa mga pinaka-importante. Ang near miss ay munti ka ng maaksidente. Walang injury, walang damage, pero konti na lang mayroon ng maaaring injury or damage. Halimbawa natin, may mga nagtatrabaho na work from heights. And then, yung gamit nila nalaglag sa sahig. Luckily, walang tinamaan, near miss. O kaya naman, yung tipong may madulas sa sahig, tapos nauyot lang, hindi siya nasaktan, that's near miss. O ito pa isa, sa mga construction or even manufacturing, merong forklift na dumaan, tapos meron ng muntik ng masagasaan. Guys, that's near miss. Nakakalungkot man, pero madalas na sinasabi, wala naman kasi nasaktan, kaya okay lang yan, huwag na nating i-report. Pero alam nyo ba, kung siseryosohin nyo yung safety, isang malaking babala ang near miss. Alright, sa tatlong terminology na yon, meron pang dalawang terminology na dapat nating maintindihan. Ito yung unsafe act and unsafe condition. Well, from the term itself, unsafe act, ito yung maling gawa o hindi ligtas na paggawa ng mga tao. May maaaring hindi sila nagsusuot ng PPE, maaaring hindi sila nagpa-5S, maaaring nagmamadali sila, o kaya naman hindi sumusunod sa procedure at madalas nagsushortcut. Guys, that is unsafe act. Ang unsafe condition naman, ito naman yung mga hindi ligtas na working condition. Okay, I'll give you an example. Slippery floor. O kaya naman, sira yung mga guardrails ng mga makina. Kulang sa ilaw, kaya medyo madilim yung paligid. Kulang sa ventilation, kaya sobrang init at hindi umiikot yung hangin. Ano pa? May mga exposed wirings. Alam nyo, dapat nating tandaan na madalas na magkasama ang unsafe act and unsafe condition sa isang aksidente. Okay, kanina sinabi ko na yung near miss yung isa sa pinaka-importanting terminology na dapat nating bantayan. Bakit? Kasi simple lang yung sagot. Kung hindi natin babantayan yan, yung muntik na maaaring mangyari, maaaring mangyari. Eh di ba, nandun nga tayo sa preventive side, kaya nga tayo hinire ng ating kumpanya. So, prevention is better than cure. Alam nyo, yung near miss is like a warning shot. Para bang sinasabi ng ating workplace na, uy, may mali dito, ayusin mo na, bago pa may mapahamak.
Kasi kung hindi natin naayusin, maaaring umulit yung insidente. Hindi magbabago yung kondisyon ng paligid at pareho pa rin ang gagawin ng mga manggagawa. At maaaring sa susunod, aksidente na. Sad, no? Alam nyo, a near miss today can be a big tragedy for tomorrow. Kaya nga sabi ko nga, prevention is better than cure. Kaya pag merong near miss, imbestigahan na natin to at aksyonan na natin. So yun na nga, salamat sa panonood ninyo sa episode na to. Sana marami kayong natutunan o kaya naman naalog ang isipan ng bawat isa o nalilinawan ng bawat isa sa definition ng accident, incident, near miss. Dami na rin natin ang unsafe act and unsafe condition. At tandaan natin guys, hindi lahat ng aral ay galing sa aksidente. Maaaring manggaling din ito sa mga near misses. Kaya kung safety officer ka, huwag mong baliwalain ang near miss. At kung worker ka naman, i-report mo na kahit walang nasaktan. So yun na nga. Don't forget to like, comment, and share this video sa mga kaibigan ninyo at sa mga safety officer ninyo. O kaya, kapwa ninyo katrabaho para mas marami pang maabot ang video na ito. At syempre, matulungan na rin yung channel. See you next episode. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat.